Nagising ako ng amoy ng adobo, ng pinakamasarap na adobo sa mundo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kumaripas ako ng takbo papuntang kusina. Ama, ang yakap at pagmano ko sa lolo ko kay nanay. Kaarawan ni kuya ngayon at ang adobo ni ama ang paborito ni kuya at paborito ko rin. Dali na, may katawa si papa. Natingala ko, nakog kuya ka. Napuno sa katawa ang naghuot nga kusina sa gidahad nun sa mga bisita ug giandam nga pagkaon. Pagdaan ko sa sala, "Buboy, ang laki mo na." Apir sa akin ni Kuya Paeng. Pinsan namin at pinakamatalik na kaibigan ni Kuya dahil lagi silang magkaklase sa eskwela. "Baka naman lumiit ka lang." Biro ko. Sabay takbo palabas ng bahay. Nagtawanan ng barkada ni na Kuya at may narinig ako nagsabi, "Magkapatid nga sila ni Lian." Nagkakarga si tatay ng mga kwadro at kahon ng mga larawan sa inarkilan jeep. "Salamat anak," sabi ni tatay. Nang kunin niya sa akin ang inabot kong kahon. At dahil 18 na si kuya, naisip namin ni nanay na ipakita sa mga bisita ang mga gawa niya. Makapananghalian, nagsiksikan na kaming pamilya sa jeep. Kasama ang mga likha ni kuya at napakaraming pagkain. Kabuntot ng jeep ang aming mahabang hilera ng sasakyan na mga kaibigan at kamag-anak. Pagdating namin, nagkanya-kanya na ng latag ng sapin ang mga bisita. Sina nanay ang umako sa handaan at tinulungan naman ako ng barkada ni na kuya sa mga kwadro at kahon ng mga larawan. "Maayo man yun si kuya no?" Niingon kog o kay Kuya Paeng, naghuman na mo sa trabaho ni kuya. Siyempre, nipahiyom siya. Kining hulagway ni Mrs. Chavez. Gibuhat ni Lian dihang nasuko dayon si ma'am sa klase. Pero ni-smile dayon si ma'am. Tumawa si nanay mula sa kalapit na mesa. "Aw, mao gyud na iyang diskarte. Adunay usa ka painting didto. Adunay mga nalumo sa nagkalaing-laing mga butang. Nga kaunay adunay malipayong bata sa ilang tupad. Gihatagan mi sa iyang papa kung kanusa niya gusto ibaligya. Mahimong wala pa siya nag-edad og 5 ka tuig. Apan nahibal-an, dayon namon nga maayo siya sa pagdrawing." Ang daming maganda sa mga gawa ni kuya, lalo na yung mga gawa niya noong nag-aaral pa siya ng fine art sa kolehiyo. Pero paborito ko pa rin ang drawing ng umiiyak na batang nakakapa. Naalala ko pa kung kailan niya ginawa yon. Magulang na kog 8 ka tuig ang akong maguwang. Ug sa high school pa siya, gibilin ko ni mama kang kuya nga mag-inusara sa pag-atiman nako. One time, nikalit kog kaguol, ug nihilak na lang ko og nihilak. Kaya, kinikwentuhan niya ako tungkol kay Buboy Boy, isang superhero na may powers ang luha. Ang mga luha ni Buboy Boy, makapahimos sa yuta nga gitumban sa mangtas nga dalit. Makapagluag sa kanuoran sa ubos nga bahin sa lawas sa manananggal, o makapatulo. Sama sa yelo aron muhubag, ug mugahi ang lawas sa nangikyas nga mga kawatan. Kaya kapag umiiyak na si Buboy Boy, siguradong matatalo niya ang lahat ng kalaban. Nang gabing iyon, dinatnan kami ni na tatay na parehong umiiyak sa kakatawa. At kahit ngayon, kapag naiiyak ako, napapangiti ako nang naalala ng naging biro ni kuya para patahanin ako. "Ay, tapos na ang away. Wala man lang ako nakaabot." Hay, nakakamiss talaga si kuya. 2 taon na siyang wala pero ramdam na ramdam pa rin naming laging may kulang. Lalo na sa tuwing gumuguhit ako. Mas madali at mas masaya talaga noong kasama ko si kuya. Pero hindi ako susuko, sabi ni kuya. Kailangang maging mas magaling pa ako sa kanya. Bago magsimulang mag-alisa ng mga bisita, kinatahan namin si kuya ng happy birthday. At ako ang umihip sa mga kandila ng cake niya.
Ang uban nagbilin usab og mga bulak, balon ug mga sulat. Syempre naakoy regalo para sa kang kuya. Drawing ni Buboy Boy. Naghilak nga rainbow tears nga ginagamit ni kuya sa pagpintura.